The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Good morning. First, what was the sin of David? He boasted before God. He boasted before God as if by the number of his soldiers, by the numbers of his horses, by the numbers of his armies, he can win and he can be successful. It is our common mistakes. Sometimes we forget that everything is grace. What we have is grace. Unless the Lord bless the works of our hands, we will all labor in vain. Tandaan natin, anuman ang meron tayo, lahat yan ay biyaya. Lahat yan ay biyaya. Second point, all actions has corresponding reactions. All actions have its corresponding reactions. You have the freedom to make a choice, but you don't have the freedom to choose the consequences of your choices. Ano man ang gawin natin, mayroon niyang kapalit. Malaya tayong gawin ang gusto nating gawin, pero hindi tayo malayang piliin kung ano magiging kapalit ng ating mga ginagawa. Kaya nga, ang pagkakasala ni David, pati ang kanyang bayan ay naapektuhan. Naapektuhan. Mabuti na lang naging mahabagin ang Diyos sa kanila habang sila ay nagdudusa. Ano po? Ikatlo, hindi lamang mayroong consequence, meron ding itong epekto sa pag-iisip ng ibang tao. What prevents God from healing people? Simple. Their lack of faith. Their lack of faith. It is not that the Lord is not capable of healing. He was limited because of their lack of faith. Can you imagine ang sarili mong kamag-anak ang nagsabing, sino ba yan? Di po ba, ano? Sa totoo lang, mahirap talagang magbago kasi pagkamisan, ang sariling pamilya natin ang kumukontra sa atin. Hindi ko alam kung naranasan nyo ito, na may mga pamilyang simba na simba, sasabihin ng magulang, ano ko ba, simba ka na simba? Ano ba makukuha mo dyan? Ano ka ba, dasal ka ng dasal? Ano ka ba, sama ka ng sama dyan? Sometimes our own family prevents us from achieving the grace we ought to receive. Kaya nga po, ang pinakamahalaga, huwag nakakalimot. Huwag nakakalimot. Pray. Pray. Things will not always happen according to our wishes, but God continue to bless those who believe. Do not forget that. Things will never happen according to our wishes,
but God will always bless those who believe. Amen. My brothers and sisters, those who are grateful are more blessed than those who boast. Yung mga nagmamayabang doon sa kanilang mga ari-arian, yun ang napapahamak, no? So, be grateful. Thank you for being part of this pilgrimage. Continue to pray for the grace. Lahat may pag-asa. Lahat may pag-asa. Di ba? Minsan, sinasabi nga ng mga nanay, huwag niyo na akong baguhin, ganito na ako. Ano pa? Lahat may pag-asa, lahat may pwedeng magbago kung merong kababaang loob. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at sino man sa inyong may karamdaman. Naway hipuin ka ng Diyos, pagalingin ka ng Diyos, palayain ka sa iyong karamdaman. Naway patuloy kayong gabayan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, higit sa lahat, kung anuman ang iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Kung meron man kayong suliranin, problema, alalahanin, naway tuwangan kayo ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Sa inyong mga pag-uwi, naway bitbit niyo ang biyaya ng Diyos para sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. Kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan, nawa sa tulong at panalangin mga banal, may pagkalob sa inyo ng Diyos kung ano man ang makabubuti, makababanal, makauunlad ng inyong mga buhay. Naway maging kalugod-lugod sa Diyos sa inyong mga panalangin, at naway pagpalain kayo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Do not forget this when you go home. You say, may the peace of the Lord reign in this house. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Bless us, O Lord, and this thy gifts is about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Good morning.